Magandang araw mga kaibigan. Medyo masamang balita po itong i-share ko sa inyo. May nag-crash na eroplano carrying 175 passengers ngayong umaga lang. Doon sa South Korea, Moan International Airport nag-crash. At ang report, itong binabasa ko ngayon, report ng Rappler, at least 62 people were killed. Yun ang initial report. Ang airliner is Jeju Airplane carrying 175 passengers and 6 flight attendants. Itong eroplanong ito ay galing sa Thailand. Papalapag na siya sa South Korea, Muan International Airport itong umaga lang. So habang papalanding na siya ng kamalay-malay ang mga pasahero, bigla lang nag-swerve, biglang nawala na sa runway yung eroplano at bumangga na siya sa isang pader at nagliyab, sunog. So, ang initial na theory nila is dahil daw sa mga birds. May mga ibon, siguro yung mga birds, ito na kung ilang birds pumasok sa makina ng eroplano. Ayun, nawala na ng control kasi yung makina na ang pumasok yung mga birds doon at imbes nga diretso yung paglanding niya is gumanon, bumangga na sa pader at nasunog na. Sa ngayon, yung report ng Rappler na binabasa ko, at least 62 were killed. Kaya lang kino-confirm pa yung iba pa kasi 175 passengers Tapos kitang-kita dito sa itong kan ng I don't know kung makita nyo. Nasusunog Nasusunog talaga yung eroplano. Kaya lang mayroong confirm naman na 2 buhay. So, yun po ang update nito. Napaka mag-New Year pa naman. 2 days from now, New Year, napakasakit sa pamilya ng mga nasawi na mag-New Year sila is ayun. Kahapon din ata mayroong nangyari dito sa Mindanao, galing sa Cagayan de Oro yung pamilya, nakasakay sila, and then somewhere ata in Cotabato, I'm not sure kung saan, nadisgrasya rin yung sakyanan nila at 5 ang nasawi sa pamilya. So, yun po, biglaan na mga pangyayari sa buhay natin. Ano pa? Ito rin, punta naman tayo sa mga sundalo naman ito. Before Christmas, sa Basilan, 3 intelligence operatives ng Army nagurgor, pinagbabaril ng mga terorista. At a few days after that, sa Rizal naman, isang Army intelligence operative na naman ginurgor ng pinaghinalaang NPA hitman o Sparrow, yung kagaya ng kagaya yung grupo noon ni Congressman Paduano, yung Alex Bongkayo Brigade, Sparrow Unit ang tawag niya no 1980s. So itong namatay sa Rizal na Army intelligence operative, yun, suspected New People's Army hitmen ang tumira. Kaya in a matter of 4 days, 4 days, 4 na Army intelligence operatives ang nagbuwis ng buhay. So, yun po, mga biglaang pangyayari. Bakit ganon? Kasi kung intelligence operatives ka,
dapat yung cover up story mo, hindi ka dapat makilala na nasa intelligence ka. Dito natin may relate na natin sa nangyayari kay BP Sara, yung intelligence confidential funds niya, na pinipilit nila na alamin yung tunay na pangalan, Mary Grace Piatos, kung ano-ano pa dyan. Ang hirap trabaho ng intelligence operations. Itong mga kongresista natin, hindi nakakaintindi sa peligro buhay ng operatiba. O ngayon, 4 ang nasawi na mga operatiba natin sa Army. Masaya ang ating mga kongresista? Sana naman itigil na nila yung yung pangano sa mga Mary Grace Piatos ng OBP, kasi bahala na ang COA. Kung final na ang desisyon ng COA na may nilabag sa batas o may kakulangan ng OBP, din para parusahan ng ang COA ang mag-recommend ng sanction sa OBP kung final na yung findings ng COA. Pa lang notice of disallowance pa lang yung binigay. Ganon din itong yung DPWH. Ganon din, red flag, ilang billion. If I'm not mistaken, 80 billion something. Red flag, no documents. Yung projects ng DPWH. Ganyan din, iimbestigahan ba yun ng Quadcom o Committee on Good Government para maging patas sila? Iniimbestigahan nila yung 125 million na confidential funds ni BP Sara 2022. O ito ngayon, DPWH 80 billion, no documents at all. To be fair, ang tanong sa Quadcom o Committee on Good Government, Congressman Joel Chua, imbestigahan nyo ba? Kaya ba? Anyway, balik tayo. Nakikiramay tayo sa pamilya ng mga sundalo, yung 4 na nasawi. Malungkot na Christmas, malungkot na New Year, itong pamilya ng mga sundalo natin na nagbuwis ng buhay. Ganun din yung 5 nasawi nga taga Cagayan de Oro na disgrasya lang. And then ito na nga, pinaka-latest itong umagang ito lang is at least 62 people died sa plane crash. Okay, anong lesson natin dito? Hindi po natin sigurado ang ating buhay. Anytime, anywhere, anything can happen to us. Kaya buhay natin ay hiram sa Diyos. So, hindi natin alam kailan tayo kukunin ng Diyos, kailan tayo papanaw sa mundong ito. Just be assured na pag alis ng mundong ito, alam mo kung saan ka papunta. Death, malala ko ulit yung itinuro sa amin ng obispo. Death, D-E-A-T-H, meaning yan, departing eternally, abandoning all to heaven or hell. Yun po ang meaning ng death, D-E-A-T-H. So, how can we be sure na mapunta tayo ng langit? Kasi lahat ng tao gusto mapunta ng langit. Simple lang yan. Gospel ng Panginoong Hesus. Kaya nga may Christmas ang Diyos naging tao, naging Panginoong Hesus, namatay sa krus, namatay, nabanhaw o na buhay muli para pagpatawad ng kasalanan. So, kailangan lang bago tayo mamatay, hindi natin alam kung kailan tayo kunin ng Panginoon, mag-ABC tayo. Ano yung A? Accept that you are a sinner. B, believe, maniwala na nabuhay, namatay, nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa pagpatawad sa lahat nating kasalanan. And C, commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. At the time of our death, bigla-biglaan, ako hindi ko alam, baka ngayon or umaga, wala na ako sa mundong ito. Hindi ako natatakot kasi nag-ABC na ako, tinanggap ko na ang kapatawaran ng Panginoon at
napatawad ng aking kasalanan, pagkunin ako ng Panginoon ngayon, ang Panginoon ang magdadala sa aking spirit at kaluluwa sa langit. Again, condolence sa mga nawalan ng mahal na buhay ngayong Christmas, ngayong New Year, lalo na yung nangyari sa South Korea na 62 people initial ang patay.